Ang buntag, ang ating tanan. Salamat na punta sa kaigayunan, no? Na padayon ta sa pagsimba kaniya sa Espiritu kamaturan. Salamat po sa Ginoo na nagdagang mga kabisitaan, no? Nagdala na din nadapit. Welcome mo sa amuang iniusa ng pagsimba. So, naot, no? Nga ato ang andamo na po. Ang ato ang huna, kasing-kasing sa unsay purpose, no? Anong inata? Ang katuyuan, mao nga kita musimba. Dahil, masalamat doon sa balahan na pulong sa ato ang buhi nga Diyos. So, muna nga, tagaan na ito pagtagad ang ato ang pagsimba din nga kabutan. Pansadi pa mo padayon sa unsay ato ang nasugdan, no? Nga pagtuon sa milabay ng Domingo, sa makausa ato ang duulon, ang atong buhi nga Diyos papungayo o grasya nga di kanato sa atong pagtuon. Magamputa. Kung among halandon, maluluyon kayo ng mga mahal, di anak ko din imong mga katawhan, padayon ng pasalamat sa pribileyo nga imong gihatag kanamo nga ninibutaga, makapadayon mi sa pagsimba kanimo diha sa Espiritu sa kamatuoran. Salamat kayo nga ninibutaga, kami makapadayon sa pag-atuon sa imong balaan nga mga kubo. Kami naghangyo nga padayon ka mo hugas ilitong dugo ni Jesus aron ang amuang matagkaroon na niya ng mga kalapasan mapasaylo o kami mahimong limpyo, balaan, ngayan nga mga magsisimba sa usa ka balaan nga Dios. Ug usab langit no mamahan, hangin na pubig, grasya, kaluoy, gikanimo sa balaang espiritu nga dining amuang padayon na pagtuon sa balaan nimo nga pulong nga kini among masabtan. Kini amuang pamalandungan pag-ayo nga kini maoy amo ang gikinahanglan sa among mga halal. Hinaot na among balang espiritu maghatag kadasig tabang sa imong alagad o bisan po sa mga maminaw sa imong mga pulo. Nga sila o Diyos makalahutay sa pag-una-huna sa ilang paminaw ng mga pulong. Hinaot nimo silang panalanginan sa panalangin nga langit nun, espirituhanon, aron ang ilang mga kinabuhi, mahimong mahayagan diya sa mga kamatuoran nga maoy suga namo sa amo ang alagianan. Ining among kinabuhi sa kalibutan. O Diyos, among isalig, among padayon na pagsimba, ya lamang sa ngalan sa imong bugtong anak na mao si Ginoong Jesus. Amen. Sa pasay nga gibasa sa atong igsuon atong sugdan no ang inisgutan ini atong isgutan padayon ang may tungod sa pagsulod sa gingharian sa Dios no nining kinabuhi. So sa ato ang pasiuna sa milabay nga kining maong mga bersikulo na ato ang gibasa dinhi sa sulat ni Lucas no sa chapter 3 Dini maong sulat si Lucas no isa ni nga nihimo og paghatag o pagtagad ipakita dinhi kung sa pinaka-center no sa pag-anhi ni Jesus. Ang kanang pinaka-sentro sa iyang pag-anhi, di ba? Diha sa iyang pagwali o pagpanudlo. O ato makita no nga ang iyahang pagpanudlo, ang sentro yun mao ang may tungod sa kingdom sa Diyos. May tungod sa gingarian sa Diyos o sa gingarian sa langit. Pero mao lang ito sa milabay, sa di pa nato ito sugdan, no? Ang pagsugod ni ining maong pagtuon, ato una nga gibasa sa milabay ang mga pasahe, no? May tungod sa paghislot sa gingharian sa Dios. Sumoto, atong gibasa ang Luke 1:31 to 33, dayon ang ikaduha Luke 4 to 42, 44, dayon gibasa po nato ang Luke chapter 6:20, dayon Luke 7:28, Luke chapter 8 verse 1, Luke chapter 8 verse 9 to 10, sa pagyod Luke chapter 9 1 hantod sa verse 2, verse 10 to 11. Sa pag-iatong gibasa, Luke chapter 9, verse 27, Luke chapter 9, verse 59 to 60, Luke chapter 11, 20, no? Atong gibasa, Luke chapter 12, 31 to 32. Dayon,
ika-12, no, nga kuan, gibasa na to Luke chapter 13 verse 18 to 21. O atong nakita nakadtong mao mga pasahe nga atong gibasa nagtudlo may tungod sa pagtukod sa gingharian sa Dios ilalom ang kinsa ilalom sa Mesiyas, no? Unya wala niabot ang maong gingharian sa diretso lang dayon pagdako ato nang gisgutan kundi ikan sa gamay nga liso, no, padulong sa pagkadako. Ikan sa pag-form ni Jesus sa 12 disciples niya inong nga church dayon likatag anto ni dako. Pero nakumpleto ang maong kingdom sa Ginoo panahon sa Pentecostes diin ni kaya si Jesus ingon nga king na. Dito sa adlaw sa Pentecostes na form ang kumpleto nga kingdom sa Dios nga naanay unsa man king nga mao si Jesus. So kung basa ta sa Ephesians chapter 2 makita nato nga si Jesus unsa man ituboy na dito sa ingon nga rule na sa langit ug sa yuta sa iyang kingdom. So mo na ato makita nga karon na nagyud ang kingdom sa Dios nga gigobernohan girule giharian ni Kristo nga tuwa sa tuo sa amahana karon. So unsa man nga kingdom dili kingdom sama sa ginauna sa mga sa mga Hudiyo nga kingdom sama sa kalibutanon nga kingdom nga mao ilang expect sa Misaya. Pero ang kingdom ni Kristo naa diya sa mga kasing-kasing sa iyang mga disipulo, mga espirituhanon nga kingdom nga diin asa man ni nagtapok ang mga giharian sa kasing-kasing ni Kristo mao ang church. So, mo na, no? Ato makita. Mo na nga pag-abot sa chapter 13, verse 22 to 30, makita nato dinhi, no? Nga si Luke nagpadayon, no? Sa paghatag og pagtagad sa isyu, no? May tungod sa gingharian sa Dios, sa kingdom sa Dios. O dinhi sa pasahe nga atong gibasa, dunay tulo sa ako na nga nasulti sa milabay, dunay tulo ka mga headings, no? May tungod sa gingharian sa Dios. Unya, atong natanaw una ang may tungod sa unang kapuluan, may tungod sa pagpapatana sa usa ka tawo kang Jesus, di ba? Verse 22-23, ingon dinhi, og siya si Jesus ni padayon sa pagkatao agi sa mga syudad o mga kabalyuhan nga nagpanudlo og siya ni padayon sa pagkatao ngadto sa Jerusalem. Unya nahitabo verse 23 nga unsa man dihay usa ka tawo nga nisulti na kaniya o nangutana kaniya Ginoo siya diutay og gamay ra ba ang maluwas, di ba na? And some said to him, Lord, are there just a few who are being saved? So ato din gikuha ang explanation sa milabay, no, nga Domingo na dinhi, no, na ay usa ka tawo nga nangutana nga nag-ingon, Ginoo pilara ba, no? Pilara ba, gamay ra ba ang kinsa mahimong maluwas? Lord, are there just a few who are being saved? Pero mo na, no? Ang pangutana nga atong gisundan sa milabay, kinsa man di ay ning mga nahimong maluwas. So atong i-explain mao ni kadtong naka-eksperyensya sa gitawag og makaluwas na grasya, no? Saving grace o sa gahom sa gingharian sa Dios, no? Sugod sa pagwali ni Jesus may tungod sa gingharian sa Dios. So mao ni, no, ang mga nahimong naluwas. Dayon atong gipakita, atong natanaw, atong gibiyaan sa milabay, no? Na unsa ganito to ang na biyaan nga dunay kining pangutana sa tao nga ngano kaha sincero baka gid siya aning maong pangutana, no? Sa iyang pagpakisusi dili baka na siya usa ka kaaway batok sa Hesus ug igo lang ni sulay, no? Kuno sa itubag niya aron siya makakita og sayo diha kang Ginoong Hesus. Sa kito itubag na to anak niini wala ta masayod, di ba?
Kaya ngano kay wa puta na ibalo? Kay wala man po nihatag si Lucas o ni pasabot may tungod anang maong tao kung unsa may iyahang motibo, no? Unsa man gyud kay hinungdan nga nagpaluyo, nganong nangutana man sa ingon ni ana. O ngano man nga si Lucas wala na nihatag nato og impormasyon, wala man mihatag nato og kasayuran, may tungod ini ipangutana sa tao, no? Unsay nagpaluyo ana. Sa gato ito ba? Kay dili na importante. Manawa na ni record si Lucas. Kaya ang importante unsa man. Kay kung importante pa na musulat unta si Lucas kung unsay motibo aning maong tao. Hinoon sa atong gibiyaan sa milabay unsa may importante mao ang tubag ni Jesus ni maong may hinungdanon nga pangutana kay mao man ni ang hinungdan ngano nga si Lucas ni sulat nining maong insidente o hitabo. Dili importante ngano nga unsay tuyo ana nganong nutana kini maong tao kundi ang importante unsa may gitubag ni Jesus sa iyang nutana. Nganong importante kay gi-record man ni Lucas. So mao ni ato ang giyaan sa so karon wali pa sa ikaduha nga puluhan. May tungod nining maong gingarian sa Dios. Ang kaduha ang reaksyon dali nata. Tubag ni Jesus sa pangutana. Kinaamay ng utana. So unsa may ang tubag? So atong tanaw. Direta sa 23b, no? Verse 23b padulong sa verse 30 atong basahon. Hindi na makita ang tubag, no? Ni Ginoo sa maong pangutana. O siya nisulti nga na kanila panlimbasugi. Mo niya tubag ha, bantayan to. Gamay ra ba ang luwas ang tubag ni Jesus? Ingon siya, panlimbasugi, kugihi pag-ayo ninyo ang pagsulod agi sa puntahan na masikip. Kay sultihan ko kamo, nadaghan ang maninguha sa pagsulod. Kunya, ingon din dili makahimo. Versikulo 25, sa diha nga ang ulo sa panimalay makatindog na o makasira sa puntahan o kamo musugod sa pagtindog diya sa gawas o munuktok sa puntahan nga moingon, Ginoo, abdihi kami. Sa sunod, dayon siya mutubag o moingon, ngana kanila, ako wala makaila kaninyo, diin kamo gikan. Nasunod na ba sa una-una, tubag ni Ginoo Hesus sa pangutana sa tao. Versikulo 26, unya kamo musugod sa pag-ingon, kami nangaon, nanginom, diha sa imong presensya, o ikaw nanudlo diha sa among kadalanan. Versikulo 27, siya mingon, sultihan ko kamo, ako wala makaila kaninyo, diin kamo gikan, pahawa. Yan siya. Pahawa, gikan ka nako. Kamong tanan nga mga ansaman mamumuhat ug dautan. Verse 28, diin sa mauunyang dapit naa ang paghilak, naa ang pagdangoy-ngoy, naa ang pagkagot sa inyong mga ngipon sa diha nga inyong makita si Abraham. Sa pagyan, si Isaac, isa pa, si Jacob, o ang tanan ng mga propeta, tanang propeta, si Moises, no? Tanang propeta, si Isaiah. Diba? Nagkapagyan sa diha sa sulod, sa gingarian, sa Diyos. Apan ka mo, sa inyong mga kaugalingon, paita. Iitsa. Sa gawas. Verse 29, o mga but sila, ang mga tao, gikan sa sidlakan, gana rin, no? O sa kasadpan, o gikan sa amyanan, o sa pagkatan, o manlingkod sila tambong sa kananan. So, grabe. Diha sa gingarian sa Dios. Verse 30, o tanawa, naay nangaulahi, nakinsa unya maguna. O naay naguna, nakinsa unya maulahi. Kinsay audience ni Jesus. Mga Jew. Anak mo ibutang dahan sa itong nauna. Nga, nakakunik na kung sa iyang isulti. So, wala sa explanation nakatabang na nato sa pagsabot kunya, no? So din nining maong mga bersikulo
no nga ato ang ibasa, tan-aw nato dinhi ang kaning gitawag og kinaiyahan, no? Nature sa tubag. Kinaiyahan sa tubag, reaksyon ni Ginoong Hesus nga na sa maong tao, kay kani man gyud may importante, ya? Sa maong tao nga nangutana. O mutan-aw ta niini, ya sa maong reaksyon og duha ka mga truth, no? Duha ka mga kamatuoran sa unsay nature, no? Unsay kinaiyahan ba sa tubag ni Ginoong Hesus nining maong tao nga nangutana niya pila ra may maluwas. Una, naduhaman at nasugdan. Una, nga kinahanglan, una nga kinayahan, diha sa reaksyon, no? Tubag ni Ginoong Hesus. Una, si Hesus wala mo diretso o wala mo direkta sa iyang pagtubag nga na lamang sa usa nga nangutana kaniya. Maning una, nga nature, no? Sa tubag ni Hesus sa tao nga nangutana niya. Palikon ako, si Jesus wala mo direkta, mo diretso sa iyang pagtubag diha lamang sa usa nga nangutana kaniya. Anong kaingon man ta? Sa atong tunan, atong basahin, no? So dili nga siya nagpatumong sa iyang pagtubag diha sa tanan na, no, nga mga katawan nga naa ni adtong aktuha, ni adtong higayuna. No, tanawa, basahan na to atong basahin. Di ba kita na to? Luke chapter 13 verse 23b, og siya nitubag kanila na. Kabantay mo? Usay nang mutana nga tao pero gisulti, gi-record, gisulat ni Lucas nga unsa naman? Og siya nitubag kanila, dili kaniya. Di ba? Pantay mo? Dili kaniya ang tubag, og siya nitubag kanila. And he said to them. Usay nang utana, pero wala gidirekta adto niya. Ang tubag ko dili to them. Adto ka nila. No? Klaro ba? Nga bisan tuod, no, nga kining maong pangutana, iisa lamang sa usa ka tao. Usa ray nang utana. Pero si Ginoong Hesus nidiretso sa iyang tubag nganha sa tanan nga mga katawhan nga naa na minaw kanila. Pareho nani? Manitan mutana si Bertoni nako. Mutani. So dapat ang ako tubagon siya ra. Pero pag pangutana ni Bertoni, tanan na ako ang apply. So mao na ang sitwasyon nining maong insidente. Di ba? Nga bisan tuod, nga kining mong pagpangutana, giisa lamang sa usa ka tawo, pero malikon ako, wala mo direkta si kinusubtubag sa usa ka tawo kundi sa tanan. So mao na, no, atong makita na nature sa tubag ni Ginoong Hesus. Ikaduha man. Ikaduha nga nature, kinaiyahan sa reaksyon, tubag ni Ginoong Hesus sa maong pangutana sa usa ka tawo, siya wala mo tubag sa maong pangutana sa diretso nga paagi bisan kun pwede gyud nga iyang gustuhon. No? Pwede gyud unta nga idirekta, no? Diretso nga paagi, pero wala na niya buhata, no? Wala na niya buhata. Nga naman, iyan ang gihimo aron ikahatag niya. Inanin siya, aron ikahatag niya ni Ginoong Hesus ang mas mapuslanon o ikaayo nga tubag nganha sa iyang mga hearers. Nganha sa iyang mga pamati o paminaw. Inoon, makita nato nga siya nisulti, verse 24, ano na to? Unsa may nisulti sa versikulo 24. Wa niya gi-direct, niya nisulti hinoon siya, versikulo 24, unsa may tubag? Lahi, no? Panlimbasugi. Siguro ko, tanan siguro kasabot naman siya panlimbasog. No? Panlimbasog din diha. Kaya wag nyo kay kanon. Sa magilain na term, panlimbasugi, kugihi, pag-ayo. Ninyo, di na niya, paano siya na, ninyo na. Di ba? Ang pagsunod, agi sa kultahan,
nga masigpit. Sa'yo masigpit. Kana bang dala ng piot. Tangang piot sa pailain. Buot. Buot. So, para maklaro, no? Kung pag-ayo ninyo, ang pagsulod, agi. Agi. Sa puntahan nga masigpit. Kay sultihan ko kamo, ingon si Kinisos, nga daghan ang maninguha sa pagsulod o dili maka-ibula. Kung sa kay buot pasabot ani. So, ato nang i-explain. No? Sa New American Bible, strive to enter through the narrow door. No? For many, dili, gamay, many. No? I tell you, will seek to enter and will not be able. Dili makayo. New International Version, NIV, nani ka pang translate, make every effort to enter through the narrow door. Ano man? Because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. So, mga kaigsunan, ipakita dinhi, no, nga ang gipangutana sa usa ka tawo, usa di ay ka importante. Mantay mo? Usa di ay to ka mahinungdanon kaayo, gitugot to sa Ginoo nga mahimo tong mapangutana niya. Kay kadto maong pangutana, dako kay tong impact sa mahire. Sa unsay tubag ni Ginoo Jesus, di ba? Na usa di ay kadto ka mahinungdanon kaayo. Di ay nagtawag di ay itong mga pangutana sa unsa angay nga buhaton diha sa kinabuhi sa mga katawhan nga naa na minaw ni Ginoo. So, okasyon to. Dito siya kanang aksidente nga question. No? Kundili, question to nga makahatag og kaayuhan sa mga naminaw ni Ginoo Jesus atong aktuha kung unsay angay ay buhaton sa kinabuhi sa tao. Di ba? So, busa, tungod nila maong pagpangutana, di pa ipikto ni siya o di pa resulta ni nga si Jesus ni sulti nga ang saman, panlimpasugi. Siya din mo na, panlimpasugi, kung gihipan ayo ninyo, dili ratong nangutana, tanana, yeah, ninyo ang pagsulod agi sa puntahan nga masigpit, strive or make every effort to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. So, mga ano nga kinahanglan nga ibutang nato sa atong mga una-una nga di ay inaniu nato pagsabot ang maong kamatuoran. Nga gipadayag sa Dios dinhi sa Biblia bisan pa niining maong pagpangutana. Kamay rong luto. Kamay ra ba ang maluwas pero bang dako kay impact ang tubag ni Ginoong Jesus nga nasa panana minaw. So mo na no nga di na to una-unaon nga kini usa lamang kakutob ra sa una-una o kanaban gitawag bunga ra sa una-una na isyu nga pagpangutana lang dili. No, ngalan nato siguro para rani sa mga magtutuon sa Biblia o sa mga teologian na walay practical nga kalabutan sa atong kinabuhi. Nga naman, kay di kalalis nga naa ni dako nga kalabutan diya sa atong practical nga kinabuhi. Sa unsay tubag ni Ginoo Jesus. Karon, meron ta sa unsa pagsulod, no? Sulod sa reaksyon, sulod sa unsay tubag ni Ginoo Jesus. Mao ni ang pangutana. Kay unsa man di ay ang sulod sa iyang tubag o reaksyon, dunay tulo, no, ka mga naa sa sulod sa iyahang tubag na mahinungdanon kaayo. Dunay tulo ka mga naa sa sulod sa iyang tubag, reaksyon. Una, nga
Nga naa sa sulod sa iyang reaksyon mao nga si Jesus nihatag og pag-awhag. Kani gitawag pagdasig. No? Pag-awhag, pagdasig. Tanawa kay pasahon na to. Di ba pagdasig ni Luke chapter 13 verse 24a sa ato ang pasahe? Unsa man yung pagdasig? Pag-awhag sa mga katawan. Panlimbasugi. Kugihi pag-ayon ninyo. Siya mo'y nag-awhag yun. Ang pagsulod. Agi sa puntahan na masipit. Mo'y tawag sa mga tao. Strive. Make every effort to enter through the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. So, mauya ang pag-awag. O ni sulod sa iya, tubag, pag-awag. So, karon ang pangutana. Unsa man di ay ning sigpit, ato hinaynayan, pag hisgot, no? Unsa man ay ning sigpit, piot, buot, nga pultahan, narrow, no? Mauni, no, ang sigpit na pultahan ganghaan sa gingharian sa Dios. Na di na basta-basta makakuan ka ng gingharian sa Dios. Gitawag na wagi pa ka og sigpit. Piot, narrow, nga pultahan ining maong gingharian sa Dios. Nag-iiskutan nilo, kingdom sa Dios. Kay mao man ang mao atong gibasa, mao ni ang konteksto sa unsay gisgutan ni Ginoong Hesus diha sa atong ipangbasa sa pirmero nga mga pasahe. Di ba? So dinhi sa ato ang pasahe, matanaw nato ning pulo nga kay sigpit man simpre dili gid na sa inyo na una tungod mga anak ka. So unsa may maggasto ginaog unsa man panlimbasog, effort, di ba? Mo nang ingon din panlimbasog gyud. Ang kuman, kugihi, strive. Sa NIV, make every effort. Unsa man gyud, saon gyud nimo. Oh, paghimo og bisag unsa nga pagpaningkamot para lang gyud makasulod ka. Sa gingharian sa Dios. Di ba? Usani ka kung tanawon gini sa original na pinulungan sa Greek, usani ka ligon strong na pagkasulti, mga episode. Kaning panlimbas o strive. Nga maoy, gigikanan ni ini, no? Ang original. Nga kana siya, hindi na basta-basta na word. Kanang strive, kanang pagpanlimbasog, pagpugi, mga episode. O kini, nagpasabot, sa paghimo di ay sa tanang paagi. Di yun kuan, di yun na relax lang. Muhimo kag tanang pamaagi sa pagpaningkamot. Kini nga pulong maoy usa ka pagpangusog. No? Kutob sa mahimo. Pura pagpiot ay kahap. Ana yun. Ana, para sulod ka dito. Dito, piot ay ka. Dito lang ko ay piot man. Ano ka, itat ka. Di ba? Kanang gamay nga dalan nga, wala ka, huot man ka, wala na kung ka. Para masulod mo ni. Nga, pulong ang gigamit din Muhimo yun o pagpangusog. Kutob sa mahimo. Sumala sa kusog, nagikan sa grasya sa Diyos. Yung tao, siya kung ganun mo may kusog. So muna, padakan pa nimo ang paghangyok sa Ginoo tagkai og grasya ani kini. Kinahanglan gid nga makasulod ko ni ini maong ginahina. Patay gyud hindi ko kasulod ani. Ba? So mauni usa ka gitawag og pagpanlimbaso. Paggugi nga sa pagbuhat sa usa ka mahinungdanon nga buhaton sa espirituhanon. Uban sa labihan na pagpangusog o pagpaningkamot. So, dili na ingog sa ensayo ng kingdom sa Ginoo. Ingon si Ginoo Hesus, no? Di ka na malibasog nga, di man na siya basta-basta na word. So, mga no nga, aron makasulod sa gitawag og sigpit, piot, naaro nga pultahan, ganghaan sa gingarian sa Dios nan saman
nan kinahanglan nga naagi labihan nga pagpanimba. Pagpaningkamot, pagkugi diya sa labihan nga pagpangusog sa pagsulod. So nakuha na to mo na ang tubag ni Genesis pangutana nga gamay ra ba ang maluwas? So wa na nagikuha na wa na ingon sige sa gamay ra wala. General panibasog mo. Wala na kuha na gamay pag ako ang yaha panlimbasog mong sulod. Kaya nung sa kuryoso kung kaya nung sa ba kaya nung sa kami rin ay maluwas ani. Kabalo naman tayo sa audience niya. Anyos, sila naman nakila na sila naman kita taon, loy kita. Kaya mga naarata sa so kabalo na siya di na mao ang isyo panlimbasog. Tungod kay kining maong pultahan, labihan kaayong kasipit, labihan kapiot, nan kadto raw sa kinsa nan limbasong pagayo sa pagpangusog maura gyud pud ang makasulod. Na maura gyud, mao gyud ni ang kamatuoran. Maliko nako kay mao ni giingon ni Ginoong Hesus nan kadtong nan limbasong pagayo sa pagpangusog maura sab ang makasulod niini, mao gyud na ang truth. Nauna ang kamatuoran sa unsay sulod sa gitubag reaksyon ni Ginoo. So ikaduha nga naa sa sulod sa iyang reaksyon tubag ni Ginoong Hesus aron mapatuman niya ang iyang pag-awhag, di ba? Kaya nag-awhag man siya. Si Ginoong Hesus nihatag og pagpasidaan. So diha siyang pag-awhag, nihatag siya og warning. Para gyud mo ang iyang hearers gyud maukay gyud ba di gyud ta ani kay di gyud ta mo kuha ni ho ay warning. Unsa may warning? Di ba kay metan nga sulod mo diya din why warning walay delikado ba di may ra ka nga aw kira pod andi ra kasulod enjoy asi warning nga makapanimbarog sa balibo. Kita niyo sa iyang warning dili maningkamot og sulod May kasulod. Nawa, verse 24b. 24b. Kay sultihan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod ug dili maka. So sa may pasabot ani. Warning na siya. Ha? Yung di man gyud ka himo ang tao, nanay mi. Ang saybot niya pasabot ana. For many Ibaw niliraw sa, niliraw tulo, umini gali, daghan din na. No? Mini, I tell you, ingnan niya, ang mga naminaw niya, will seek to enter and will not be able. Sa NIV, because many, I tell you, will try to enter and will not be able. So sa mani nga, mga pulong ni Ginoong Hesus, nagibuhian niya, human sa pag-awhag, ang sulod mo, agom niyo mong sulod, uy, bibirahan man, kidaghan ra ba? Ang maningo, hindi mo kasulod. So warning, di ba? So klaro, din sa atong gibasa, no? Ipakita din ang gitawag og makakahadlok na resulta. May tungod, nining mo ang pagpasidaan. Pag-warning, diin si Ginoong Hesus niingon nga daghan, dili pipilara, o dili gamay ra kung dili mini. Kuyaw ba nag-apil tana? Anang mini diya. Di ba? So klaro, sa atong pasahing gibasa, nagdaghan ang naa na ninguha sa pagsulod sa pultahan, sa ganghaan sa gingarian sa Dios, pero ingon din ang warning, dili makahimo sa pagsulod. Kini nagpasabot na dili di ay daghan ang makasulod o maluwas. Ano ba? Huwag nga naman. Nga naman nga kining maong daghan nga naninguha sa pagsulod, dili man makahimo. Ay, baka problema na ito. Ano man? Na dili makahimo. Ang tubag,
Sa tubag, ano niya ang tubag? Ang tubag, dili tungod kay wala sila naningkamot padayon. Hindi na may tubag. Dili tungod kay wala sila naningkamot padayon. Kay tinaw, anong inana akong pagkasultihan, naralis pa sa'yo. Kay tinaw, paayo nga sila, naa naninguha yun. Di ba? Mo may gingon? O dili maka, so dili ang tubag nga, wala sila naningkamot padayon. Eh mao man diha naningo pero dili makasulod. Hala, unsa ka na ang nagpaluyos. No? Naningkamot sila, pwede sila kasulod. Di ba, brad? Sa kana. Sa ako sundan. Tinaw din balik ko na ko, ang tubag dili tungod kay wala sila naningkamot padayon. Nganuman, kasi araw sa atong gibasa, tinaw nga sila naa naningkamot, naninguha yun. Pero di man na mo issue diha nila. Ang sabi issue nga diha nila. Di na mo issue diha nila. Kung naningkamot ba sila o wala, di na mo issue. Unsa man di issue nila. Naraya atong batayan sa atuang patay. Ang tubag yun ni Ana, no? Ang issue yun, matan-aw na to verse 25 na ada na ang issue. Kung sa may issue diya nila. Saan na to ganit? Awa yung Luke chapter 13 verse 25, ingon nini sa diha nga ang ulo sa panimalay. Di ba na i-explain niya? Makatindog na o makasira na sa pultahan o kamo musugod sa pagtindog sa gawas o mutok-tok sa pultahan nga moingon, Ginoo, ablihi kami. Dayon siya mutubag kung ingon nga na kanila, ako wala makaila kaninyo diin kamo. Diin kamo ikan. Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, Lord, open up to us. Then he will answer and say to you, I do not know where you are from. Paitan. So man na? Nakuha na ninyo, nagit sa inyo ang pan. Tubag. Dili nga, isa na rin kamot. Kamot. So di na mga isyo. Sa may isyo. Ang picture, ano yung mga kaigsunan ni. Una nga, inaot ko, sunod yun ta kay nanatas katapusang mga adlaw, 10 zeros. Delikado yun, no? Ang picture, bulag ba nini, dili nga kining daghan, nini, nga kinsa dili makahimong sa pagsulod. Di na mo isyo. Nga dili yun sila makahimo, dili. Kung sa may isyo. Ang isyo din, ang problema, ang isyo yun, ngano, nga dili sila makasulod, kay kining maong daghan, mini, aya ra sila malinguha sa pagsulod sa gingarian sa Dios nga ulahi na ang tanan. Mao na ang isyu diha. Dili sila, no? Dili sila makasulod unta. Pero ang problema nila, kay aya ra sila naninguha pag-ayo naningkamot nga ulahi na ang tanan. Di ba sakto? Tanaw na to ulit, tanaw to. So ang issue gyud balik ko nako ngano nga dili sila makasulod kay kining maong daghan mini aya ra sila naninguha sa pagsulod sa gingarian sa Dios nga ulahi na ang tanan. Di ba ni kanta ulahi na ang tanan. Kay klaro man, awagan niyo. Klaro, ang gisulti din ng ulo sa panimalay. Di ba may kasunod? Nga gisulti diya nga ang ulo sa panimalay human na nga nisirado sa pultahan sa balay ug ayha pakiningdaghan mini naninguha sa pagsulod nga ang pultahan gisiradan na nasirado na, di ba? Klaro? Wala yan. Labong apli pa dili. Pero nga sira na, adto na mo. Unsa man ka na karon sa duha mo na.
Di ba? Aya pa sila nanugtog padayon sa puntahan. Sa pagpakiluoy nga unta sila. Tugkutan na pasudlon sa sulod. Pero ang Pangulos Panimanay wala na nihatag kanila kay gayunan pa nga makasulod. Pagi mahimo. Ingon ang Pangulo, wala na. Sana may tabo. Wala. Kay di ay, nanin siya ang istorya. Kay di ay, sa panahon ng pultahan, nasirad-an na kini, sa wala na ko'y katapusan sirad-an na yun. Nagkahadlok dahil. Kung sirada ni, wala na na. Tinagin na siya, ablihan pa. Dili na ni ablihan pa mag-usap. So siya may tanaw na, kung di na ablihan, unsa ka makakahadlok. Pagkita. Pamatay mahimog yun. Kaya ang tag-iyaw, mauna may sirado, di wala ganda. So, unsa na tag-iyaw, makalinis na itablat. Then, unsa pagyoy, labihan na makapasubo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, may tungod ining daghan, no? Subok ka sila. Subok ka niyo na. Meaning, no? Nakining maong daghan, meaning, labihan ra gyud unta kadukol diya sa pultahan sa kingharian sa Dios. Tama ba? Dulit kayo, naras pultahan. Doon sa kingharian sa Dios. O unya sila wala lang nanibasog sa pagsulod. Sa diha nga abli pa unta ang pultahan nga masigit. Doon sa may pasubingay na to anir. Diba nanay kingdom sa Dios? Mo ni kingdom sa Diyos ba? Church. Doon na dito tayo. Pero wala lang Diyos. Ito lang muna. Di apil, ito. Hindi ato ang ganito. Ano di ba maulahin ang tanan? Hindi na naman ginablihan. Wala din na. Di na ginablihan ang kanang puntahan na. Nga ang pait ano nila, sa wak pa nang isirad, naragyod sa dool. Kayo. Perte lang yung doula. Pero wala lang yun. Dili priority. Ang kingdom. Ang priority, dili kingdom sa Diyos. Kingdom sa kalibutan. Yan. Mabot ang panahon. Di matapos manitanan. Pag siradaan na, ang saon na lang mo. So, di ba? Klaro? Ako lang inilikta ang application. Ingon anak, naaraw mas tumoy. Pero, pasig na mo anhe sunod. Ako na lang yun ang istorya daan. Ewan ko kabalo, sidagan sa iyong kinabuhi. Hindi na mo mabalik. So, nainunduman na ninyo. Ako kabalo yun. Kaya wata kabalo, di banta ato ang control. Diba? Sumuna, mga kailagaan. Labihan na ginunta ka doon. Kaya sa pultahan. Ang gingarian sa Diyos, pugunya, kining daghan, kining mini, wala lang kitang libasod sa pagsulod. Sa diha, naapli pa ang puntahan na masigpit. Diba? Inoon, aya ra sila, naninguha, mo ang interpretasyon, aya ra sila naninguha pag-ayo sa pagsulod nini sa diha nga sirado na. Diba klaro? Itong pasahon. Verse 26-28. Tanawa, o ni may tabo. Daan na minsahe gina ni Ginoong Hesus iyang audience o di ra ni gila. Nato og karon kay gisulat man is Bible. Ano tanawa? Masa gisulti 26, 28, karos 28. Unya kamo musugod sa pag-ingon. Oh, kay naman. Sirado na. Kami, di ba? Ilang expression. O kamo musugod sa pag-ingon, kami nangaon, nanginom diya sa imong presensya. Kaya doon ta, no? O ikaw nanudlo diya sa among kadalanan. Siyempre, karon sa atong panahon, nagyang kay mga preacher, nasa merkado, naadiri, naadito, nakadungo. Yun, kining maong meaning. Daghan. So, explain sila. Then, versikulo 27. O siya ningon. Wala, masigsulti. Sultihan ko kamo. Ako, wala makanila. Kaninyo. Tingin kamo. Gikan. Pahawa. Gikan. Kanako. Kamong tanan nga mga mamumuhat ug dautan. Diin sa maupon niyang dapit nga ang paghila.
na ang pagdangoy-ngoy, na ang pagkagot sa inyong mga ngipon sa diha, na inyong makita lang, nindot kayo din ang panahon na ni. Kani sila bitaw, kuyaw ni, no? Kapag istoryahan ni, na ang kingdom sa Ginoo, naarap ko sila din nilahin na, niya kakita. Saan awag ninyo? Diin sa maon niyang dapit na ang paghilak, pagdangoy-ngoy, pagkagot sa inyong mga ngipon, sa diha nga inyong makita si Abraham, si Isaac, si Jacob, ug ang tanan nga mga propeta. Wala, di lang na kita sa tagsa ni Luke 13 kay daghan ang propeta. Wala na ingon ni si Jeremiah, sa tanan ng mga propeta sa Dios. Diha sa asaman. Sulod sa kingharian. Siguro, imagine ta siguro ning kingdom sa Ginoo nga katulang yung abot na si Christ ba? Kaya spiritual man ron. Kaning isgutan ni katulang yun ning siguro bang naibildo niya. Abot lang. Or punaw-na. Kita yun. Kakita yun ang makasulod. Na ito ma-imagine. Oo, nag-isulti ni Ginoo din eh. Oh, siyempre, maghilag yung ilahan ganito siya. Kita dili. Pahit kayo. Diba? O ang tanan ng mga propeta niya sa sulod, sa gingharian sa Diyos, apan kamo. Raw, sa inyong mga kaugalingon, init sa gawas. Pahita. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. So, yeah, moriso na sila, abdi ba kay kami tabi, kuyog ito ninyo. Na anak may sibahan. Anak may sa kuan, arabi mi. Pero wala lagi mo involved. Di mo sulod. Kung sa gikadlokan. Nya, naminaw ang kuan. Naminaw ang rason. And he will say, I tell you, I do not know where you are from. Di naman ko na lalison yun. Hindi naman Jesus, no? Depart from me. Di ba mamaw ni pagkasulti sa Matthew 7? Depart from me. Depart from me, all you evildoers. Ito sa Matthew 7:23, o practice lawlessness. Taplar mo ni evildoers o kanang walay balakod ba ng mga tao. Verse 28, in that place there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves being thrown out. So klaro din ni mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kining maong mga katawan na ara sa duol di ay sa wakpaning maong katong kingdom na Diyos nga pagkong langit o pagkong lupa. Ara sa duol, dili layo sa gingharian sa Diyos, pero sila ay hara na ningkamot sa pagsulod sa gingharian sa Diyos sa diha na kinisirado na. O kulahin na ang tanan. So, kuyaw kay kuwan si Ginoong Hesus, no? Gada, katura nga pangutan to, message na dako sa mga naminaw. Ay, iyo mo. Kung ano, ay nang pilara. Di na may isyo, panigamo to. Mahimo, sulod yun mo, o sulod mo tanan. Wala na giingo nga, kamayra, daghan. Kaya, maluoy magod siya sa tao yun. O bitaw na sa Ezekiel, dili niya sikalipay ang kamatayon sa tao yun. Sa sulat ni Pedro, kung sa maya, nga mapasinsyaon sa wapay yun siya mabalik niya, di siya gusto nga naay silod. Kundi makinulsol ang. So, mawapod, diya po ni. Diya sa iyang mga tipan. So, karon ang pangutanan, unsa may mahitabo natong kinsa dili makahimo sa pagsulod sa ginharian sa Dios. Verse 28, katong kuan na ba nay ulahin na ang tanan, unsa may mahitabo nila? Verse 28. Diin sa maun niyang dapit na ang paghilak, pagdangoy-ngoy, yung gitan-an na daanin ni Jesus. Na ang pagdangoy-ngoy, na ang pagkagot sa inyong mga ngipon sa diha, na inyong makita si Abraham, si Isaac, si Jacob, ang tanan ng mga propeta diha sa sulod sa gingharian sa Dios, apan kamo sa inyong mga kaugalingon asa man. Sa may tabo, higit sa gawas. Santo paligid ibutang diha sa sulod sa gingharian sa. So gipakita din kung unsay naa sa gawas sa maong dapit sa gingharian sa Dios. Kung unsa man ay kini. Ang
Ang naa sa gawas maong paghilak sa pagkagot sa ngipon, weeping and gnashing of teeth, nagpasabot ni nga sa labihan ng pag-antos sa kapaitan. Yan lain pa nga nasulat ni Mark sa chapter 9, napay ulod na di mamatay. Napay kalayo di papalo. Yang ngit-ngit. Di na ito masabot ang pakit ay hindi kakasulod sa gingalingan sa Diyos. Nga, hangtod na sa kanpuran, eternal na. Ingon nga eternal ang kalipay nga naa sa gingarian sa Dios, eternal kung wapoy katapusan ang pag-antos. Inamon na, may pagsakitan tagipong, kibunda magtumar tagod binal. Pero kani, eternal. Ano siya eternal? Di na maundang, hangtod. Di pagid ka mamatay. Di sa pagsaon, pagkamatay, di na kay inigbanhaw magod, ang atong lawas, isda nagdili mamatay. Pero pag umagbanhaw, judgment. Katong wala din ni Kristo man sa silot. Katong naa ni Kristo man ang Romans 8:1. No? Dili na hinukman sa pait. Kung nagpasabot po di, balik ta. Nga nasa wala pa, wala na undang nga pagkaalao. Miserable. Kung dili ikalitong kasakitan, diya sa walay katapusan pagka walay paglaom. Once nga maanhay nakaani, walay paglaom pa. Ano sa aman ang paglaom? Karoon ang paglaom. Pero mulat ka wala na paglaom kay eternal naman ang ako. So, wala na yung paglaom. Nandugang pa, kining maong paghilak o pagkagot sa mga ngipon, weeping and gnashing of teeth, nagpasabot po ni nga na sa labihan, kaayo nga kasuko o kingpis na pagkalagot. Diba? Kaya nung daw mo sa Revelation, nga kaning dautan, di man ginamong dinulsol, isa pag ma-impierno, ayun daw na sa sulti sa Revelation, yung i-course pagid niya po nila ang likod. Ano bang lagot sila kayo, di nila siya muna dautan. Muna nga Ginoo, yung kabalo, ginagin siya lukutan din. Di man nila mautro ng dautan. Ngayon daw atong taong dato, di nga buto pulong sa Ginoo, bisag ingnan si Abraham kana dito, iagid ay mabuhi. Kaning dautan, grabe pa iyang kadautan umadto siya sa angayan lang gyud ibutang sa sirot nga walay. Pero ang pait kay magtiyabaw na magsigig tumulo sa Dios. Bisan tunga sa timan-an nato no, kining mao paghilak, pagkagot sa mga ngipon, weeping and gnashing of teeth, naanit tulog ka mga hinungdan. Ano? So, una, nga hinungdan, nakadtong naa sa gawas, sa gingarian, makakita sila kang Abraham. Maibog yun. Tama to tong dato? Di ba? Example naman to. Kita kasi ang Lazaro. Pero na ay, di ba? Ingon na, ang anha diya, di kaanha. Ang ano ito, di-record. Grabe ka. Ngilngiling panahon na. Sama na, ayaw itabla, imuhang kinabuhi karon sa kalibutan kay sige mo muna siya, then dili na kang una-una ginani. Pang-eternal man itong iskutan. Pang-kuhan gini, pang-bantayan ba nga, hindi na nakasapot, hindi nakasulod na sa gingarian. So muna, no? Tulog ka mga hinungdan, balik ko na to. Ngano nga magkagot, maghilak, magkangoy-ngoy, na mangipon una, kay kadtong naa sa gawas sa ginarian, makakita sila kang Abraham, Isaac, Jacob, o sa tanan ng mga propeta. Diha sa ginarian sa Diyos. Diha sa pagkakingpit o sa himaya. Sa kamalipayan ng mga tao na sa kingdom. Ikadua, sila usab mahimo nga makamatngon sa daghan ng mga nakasulod ng mga nangakabig diha sa tanan ng mga kasukukan sa kalibutan gikan sa silangan, di ba? May exercise ito pa sa kasadpan sa amihanan, apil ng Philippines na nakasamis. Kana ko na aka sa kingdom karon. Pero wala, apil ka itong tawad ito naglaway sa pagtanaw ni Abraham. Di ba? Ingon siya, noon mo samot ilang tiabaw, no? Kaya makita nila
nga naidaghan nga nakasulod ng mga nangakabig sa gospel gikan sa tanan ng mga kasuukan sa kalibutan, gikan sa silangan, sa kasadpan, sa amihanan o sa habagatan nga naa sa mga lamisa sa kingdom. Di ba? Ikatulo, tapusan. Samtang nga ilang makita na ang uban gipasulod, ila pod nga makita nga ang uban giitsa sa luwas. Sa gingharian sa Diyos. O mao na, no? Nga naagay paghilak. Di ba? Nga, ulahin naman ka, hindi naman ako hindi. Bisa pa sa ako maghilak, wala kaluoy, anak. Karon naapay kaluoy ang Diyos. Ikaw iyon, maluoy pag yun ang Diyos karon. Pero pag abot ana, wak na'y kaluoy na. Limitado ra yun na. Naay paglimit ang kaluoy sa Diyos karon. Pero pag abot ana, wala na. Bisa pag maghilak na sila kay justisya ang Diyos. Diin man ka, panahon nga diwali na. Wak man ka naminaw. Di mo pang katawaan ang nagwali sama sa panahon ni Louie. Di paglunog, si radyo nga ka kung nangisuka sa ulayin. Diba? So, wala, no? Na ang paghilak, pagkagot sa mga ngipon, yan itong tanan, nga kinsa wala naninguha, nagkugi sa pagsulod sa sigpit nga, sa ito, kultahan, samtang abli pa. So, hindi na ta parking. Sa sunod Domingo, hindi na ito mahuman ba? Okay, di man din po ni tiyaw-tiyaw na itong gisgutan man. Kung ano pang-eternal ni, pang-final ni. So, inaot, ang uban, sunod. No? Kaya mo sabi ko, kay patok po ni humano, na wak po na atong physical na lawas, mapas mo po. Duha man ko patiman sa Ginoo. So, inaot, no? Nga, natimanaan na ito na. Grabe kayo mo-preach si Ginoong Jesus sa kapangutana, wala ginagin apply sa. So, di rato dito, kundi nato karon. Wala susiho nato. Nahanabata kingdom sa Dios karon. Unsa man ang kingdom karon? Dili kingdom ang pareha ng kingdom sa kalibutan nasa church. Mga importante na nakasabot ka sa gospel, nakasabot ka kinsa ka, tubangan sa Ginoo din, liwalihan ka sa mga balita nga naay musulbad sa dakong problema sa tawo nga maong sala si Ginoong Hesus, ug sa diha nga nakasabot ka na makapadulong. Acts chapter 2 verse 47, idugang ka diha sa sigong sa mga lininuwas. So why Christian? Kung Christian yung ka, nawa ka diha sa tigom sa mga katawhan na linuwas ni Kristo. Mamao ang kingdom sa Diyos. Karon, spiritual. Ginaot, nadasig ka, naibog ka sa kamaturan. O ginaot, na di ka kakutob sa pagkaibog. Kundi ma-involve ka sa kingdom sa Diyos. Karon. Sabay na sa'yo, karon sa man balik si Kristo, sa Ginoo's Bible. Ibawan ba? Sama siya sa tawatan. At akamalaw niya gabi Uma ba ka? Nga, ka na. Just kingdom sa Ginoo. Challenge yun na to, kung Christian ka nito, involved ka sa kingdom sa Ginoo. Hindi ka na pwede dili. Ipasaha ang Biblia. Tanan nagiwalihan sa gospel, panahon sa mga apostol, naagid na butang o church. Mao na ang kingdom sa Ginoo karon. So, now, nakita na to. Unsa ka delikado kung wa ka nakasulod sa ito nakadayon sa katapusan. Hindi na sirado naman to. Nakadawaton dito eh. Tiyabaw na lang yung mga. So, inaot, nakapakupay din na to. Yan, muna-una tagayo. So, seryoso. May tungod na ning ato ang Ginoong Diyos, salamat kayo nga nining rasa. Padayon din ang imong pag-awag, namong tanan. At saka importante ang gingharian na gitungkol ni Ginoong Jesus. Di, mao kinay misyon ni Ginoong Jesus din nga iporma gyud ang imong kingdom. Pumpos sa mga magtotoo, pumpos sa mga naluwas. Hudiyo o dili hudiyo. Salamat kayo nga kami imong gikrasyan na involved na sa imong gingharian. Kadtong wala pa diha
na enrolled sa imong gingharian, na kasulod, o Diyos, maluoy ka kanila. Mintas abli pakin. Hinaw, tapangan mo sila. Tagaan mo sila pag Ginoo sa pagtuo. Salig ang Kristo. Aron sila mahimong kabahin, manimbasog pagsulod sa imong gingharian. O Diyos, salamat kayo, hinaot pang imong pulong, imong panalanginan, kahatag o kayuhan sa mga tigpaminaw, panamo ka na makalikod, na nini panahon na naapag ipaglaon. Ay itugot o Diyos na ang tanan ng mga nanambong dinhi na ayha na mo maninguha pagpanibasog na moabot na ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Diin sila ana ang putahan sa imong gingharian. Mahan, salamat kayo. Ibalik na mong doong himaya. Diya lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.